At eto pa, mga boss, dagdagan pa natin. Eto, ano din, kailan ba sinabi ng dating Pangulo to? Kailan? O, February 13, kahapon lang din ho, mga kababayan. Pakinggan nyo ho ito ha. Ngayon, marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Ano? Di, patayin natin yung mga senador ngayon para Nakita nyo ho, mga kababayan. Mga DDS, gising kayo dyan. Naririnig nyo kami. Naririnig nyo ang dating Pangulong Duterte. Miski siya, aminado eh. Madami ang sumusuporta dito sa side ng Pangulong Bongbong Marcos. Ano? Madami kasi sila. O siguro yung mga senador ang gusto nilang ang gusto niyang sabihin o ibig niyang sabihin na madami. Ano po? Pero ano solusyon? Ngayon, marami kasi sila. Ano dapat ang gawin natin? Di, patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Ang ganda, ano? Baka magalit na naman kayo mga DDS. Baka sabihin nyo na naman magkano ang bayad sa akin kada content ko. Baka may magsabi na naman sa inyo, 500,000 ka daw, boss. Kada buwan. Laki naman, oh. Grabe naman kayo. Eh mismong sa dating Pangulong Duterte, lumalabas yung mga walang kakwenta-kwenta na hindi naman dapat sinasabi doon sa mga campaign rally. Sila ho mismo ang nagpapabagsak sa kanilang mga sarili. Di ba, Motorkada at Wesley Mateo? Sila ang mismong nagpapatalo doon sa kanilang mga kandidato na imbes na ho, ang maririnig natin, yung mga plataforma nga, ng mga senador, ay hindi, wala pala. Wala yatang mga plataforma. Ano? Kumanta na ba si Ipe? Kasi nakikita ko nagagawin ni Ipe, sasayaw at kakanta din yan. Parang ala Robin Padilla. Kung matandaan nyo po yung nakisali sa unit team, si Robin Padilla, mga kababayan. O, di ba? Sabit siya doon eh. Hindi naman siya talagang hindi naman siya talagang pasok doon sa 12. Sabit si Binoy doon. Yung 12 na nagsalita, mga boss, plataforma nila, yung kanilang binabanggit. Di ba, Ma'am Lorna Chua at Ram J. Negros Island? Plataforma yung ibinabato o dinideliver doon sa mga nanonood, doon sa mga umattend ng campaign rally na yon. Yung time na ni Binoy, ano ginawa ni Binoy? Ano narinig nating plataforma ni Binoy? Wonderful tonight. It's late in the evening. Bakit ho, mga bossy? Kasi mabablangko siya. Wala siyang sasabihin. Di ba, Sir Munting Tinig TV? Pakisuportahan po yung channel ni Sir Glenn. Nandiyan po ako. Silent viewer po ako lagi dyan. Kasi wala siyang sasabihin, mabablangko. So, kailangan gumawa at magkaroon ng something. No? Para hindi naman siya nakakahiya na siya lang yung walang ginawa. Yung 12, plataforma ang bato. Siya, wonderful tonight. Di ba? Kaya dito siguro mga kababayan, kaya puro dating Pangulong Duterte ang bumabanat kasi nga baka yung karamihan sa kanila ang plataforma de gobyerno hair follicle test lang. Magpapaulit-ulit sila, hair follicle, hair follicle, hair follicle. Sa sobrang araw-araw na gustong magpa-hair follicle, yung ulo nandiyan na ang lapad, ang lapad na. Di ba? Kung makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Narinig niyo yung reaction ng mga DDS?
Tama ako sa araw-araw na sinasabi ko, ano? Pagka ganyan ang usapan, pagka ganyan ang binubuka ng bibig ng dating Pangulo, nakapatay, o yung mga meron tayong yayariin, mga ganyan, sigawan ho yan, Duterte. Nabubuhayan po ng loob yung mga yan, mga bossing. Pero ang totoo, wala, hindi nila alam kung ano ang maidudulot nitong mga senador na to sa bayang Pilipinas. Di ba, Sir Tony Ninobla at Just Vincent? Kasabi ni Mario, kaya ibigay na yan sa ICC ang mga yan. Oh. Tuloy. Buhay na po. Buhay na buhay sila. Uulitin ko ha. O, pakinggan nyo. Pasok na tayo lahat. Okay. Uy, Pero kawawa naman. ah, Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin. Ano? Pasabugin na po dating Pangulo. pasabugin na lang natin yung Ibang klase. Yan ang dating Pangulong Duterte, mga bossing. No? Ang galing. No? Kahanga-hanga. Ang sabi niya, mga kababayan, doon mismo, ngayon marami kasi sila. Anong dapat gawin natin? Di patayin natin. Wala na ba tayong ibang maririnig na manggagaling sa bibig ng dating Pangulong Duterte kundi patayan, 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 patayin natin. No? Na ang alam naman po ng nakararami ngayon, paninindak. Kaya nga po, dumako tayo diyan sa pa-survey natin na meron pong bumoto ng 500 boto. Ang tanong natin, style sindak ni Duterte, uso pa ba? Ang sumagot ng yes, 15% po. Yes daw kasi ang dami pa din daw duwag sa kanya. At ang sumagot naman ng no, 85%. Kasi daw po, no, dahil pinagtatawanan na lang siya. Doon sa kanya mga ganyan, patayan, patayan, patayan. Pajulit-julit ho, mga kababayan. Kung makapatay tayo ng mga 15 senador, pasok na tayong lahat. Yun lang pala ang kanilang opportunity para makapasok sa Senado. Wala, mahina. Ano? Anyway, kasi kung makikita nyo naman po yung survey, mga bossing, kung makikita nyo naman po, mga kababayan, yung posisyon nung mga pidabili ng suka daw, naglalaro po sa pang 27 hanggang dun pataas, pang 66. No? Kapag kaganyan, yung posisyonan mo, dapat nga nauna kayong nauna kayong mag-withdraw ng kandidacy nyo kesa kay Doc Willie Ong di ba? Yung mga position ninyo, si Bungo kasi nakapasok nasa loob di ba? Yung mga hindi makapasok o yung mga nasa pang 15, yung kagaya nila Bato de la Rosa, yan na yung mga pang-withdraw, no? Para iwas pahiya. Lalo na yung mga 25, sila Buloyski, sila Ipe Salvador, o si Vic Rodriguez. Ay nako. Kung ako sa inyo, kung ako sa inyo, i-withdraw nyo na lang yung kandidatura nyo. Mapapahiya lang kayo. Mukhang wala naman talagang pupuntahan itong laban nyo sa Senado. Anyway, mga boss chief amo, sir. Ayan, bawal magmaasim ngayon ha. Valentine's ngayon. Yung Team Suka lang ang magmamaasim ha. Walang magmamaasim ngayon, mga kababayan. Valentine's ngayon. Happy Valentine's sa inyong lahat. Team Suka! Suko na kayo. Paalam po hanggang sa uli. Hanggang sa